Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy adlaw karong Huwebes Pizza 19 sa buwan sa Pebrero tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni hangtod sa alas 9 sa itong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Arita sa atong weather update, attorney. Di nato langan-langanon partner di asa tong linya Sir Manny John Agbay gikan sa Pag-asa Visayas. Good morning Sir Manny. Yes, good morning, San. Og sa sukintig paminaw. Mao pa na ang latest weather update para karong adlaw Huwebes, February 19, 2026. Kakaroon, wala tayo gimonitor nga low pressure area, either sa sulod o gawas sa itong para. Yun natin doon ka weather system nga nakapekto sa itong nasod. O sa ninig ng shoreline o pinagtagpo sa init o bugnaw ng hangin, nga mo'y naka-apekto karon sa may eastern section sa Mindanao. Sa lang bahin ang northeast monsoon o kining amihan, ang mo'y naka-apekto karon sa dakong bahin sa Luzon o dinhi sa Visayas. Ug para sa toang forecast weather condition, ang tibuok probinsya sa Subo apil na ang Bohol, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, karong adlaw hangtod na ugma sa kay makas natin ni ug madag-umon nga mga kalangitan nga na mga isolated na mga panugdugog kilat gumikan aning shoreline. So posible nga po ng mga open flooding din sa Subo ug mga landslide sa mountain barangays labi na kung ay mga moderate to heavy na mga pag-ulan. Ug para sa kantang sa tuwang hangin ug kadagatan, in terms sa hangin ang tibuok Central Visayas kay makasanati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gagikan sa Minas sila hindi na balod sa tuwang kadagatan. Pabiling safe, malinaw nga ito nasa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat niyo na sige alas 6:44 sa buntag ug motaom niya alas 12:50 sa odto. Temperatura karong adlaw mag-range sa 26 to 31 degrees Celsius. Sunrise na to ganiya alas 6:03 sa buntag. Sunset unya alas 5:53 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest weather update. Ikan diri sa Putang sa Pagkasa si Manager Nagbay, may buntag. Dagang salamat Sir Manny John Agbay ug may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa to ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, dispatch dispute exposes mounting garbage crisis. Sa Super Balita, gitawag nga Superman patagmon sa HPG 7. Sa The Freeman, Capitol View at stake in BRT station debate. Sa Banat News, duha gitigbas sa managlahing dapit. Sa Philippine Daily Inquirer, Sara declares 2028 bid amid new impeach raps. Sa The Philippine Star, VP Sara says, I'm running for president in 2028. Ug sa Manila Bulletin, VP Sara announces 2028 presidential bid. PBBM wishes her good luck. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, Highway Patrol Group 7 mopasaka og kasong alarm and scandal sa motorista nga naggara-gara samtang nagmaneho siyang motorsiklo didto sa Red Cliff sa Trans-Central Highway nga nag-ala Superman. Ang maong rider nangaypasaylo sa publiko sa Land Transportation Office ug sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mupasakag kasong alarm and scandal ang Highway Patrol Group 7 at lalaki nga nag-ala Superman samtang nagsakay sa iyang XRM nga motorsiklo sa Trans-Central Highway neto Domingo, Pebrero 15 nga nag-viral sa social media human gi-upload ang video og hunagway sa mga insidente. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wildimar Chu, ang Regional Chief sa HPG7, nga nakita nga peligro ang gihimo sa mga lalaki nga makaangin sa laing mga motorista nga nagtinarong sa pagpadagan sa mga sakinan sa TCH. Gani human sa gihulagway ni Chu nga pag-agara na disgrasya kini sa dihang nga mibangga kini sa laing nga motorsiklo nga nag-video raw sab kaniya may na lang nga wala ra maangol. Una na nga gipatawag sa Land Transportation Office kun LTO ang mga lalaki nga nila sa ngalan nga si Kyle Iconas, 21 anyos, taga Barangay Poblacion Occidental sa lungsod sa Consolacion. Gawas nini gipahibaw ni Chu nga mibalik na usab og panaghan aga mga riders nga mag-standby sa Red Cliff sa Barangay Cantipla bukid ang dapit sa sulod sa Sugbo matag weekends. Tungod nini magbutang na siya og HPG personnel sa mga lugar o makigalayon sila sa Cebu City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office o sa Balamban Municipal Police Station ubos sa Cebu Provincial Police Office aron mulusad og checkpoint. Wala na yung mag-exhibition diya sa TCH to prevent lang further accident. And then likewise, kanang mga nanan, we will also coordinate with the Cebu City Police and other cities and provinces na kinahanglan na ay mga mobile patrol sa area to also take caution na dili pwede mag-drive ang mga nakainom. Tinguhan ni Chu nga walay mag-drag race sa TCH ug malikayan ang dugang disgrasya sa mga motorista ilabi na nito nga nakainom na og ilimnon nga makahubog. Nakadawat og impormasyon ang hepe sa HPG7 nga kusog kayo ang sugal sa TCH atol sa himon nga drag race nga may usa sa sumpuon sa kapulisan. Dinhi na manggawa sa mga motor nga kusog nga managan ug samtang naglumbaan ay nag-exhibition matter pa usab ni. Kanang sa katong lately na ang kanimang makapatriggeran ng drug race kay naamo ko na siya lambigit sa na pagkasayod na ko magpustahan na iba. So naanay involved sa gambling kay magpasikat tayo man ni sila sa ilang mga kuan. So mo na ilang ipagamitan nila og kanang mga motor na mga riders na motor na kusog kay managan. So mag-exhibition sa mo na resulta madisgrasya o ang uban may ganito kay naka-helmet pa. Ang uban wala jud helmet. Samtang nangaypasaylo sa Land Transportation Office kon LTO7 ug sa Highway Patrol Group si Iconas ug iyang giangkon nga sayop siya sa paggara-gara sa TCH. Mato niya nga dili niya usbon ang maong estilo sa pagmaneho sa XRM niya nga motorsiklo kay mamahimo makaamong siya og laing tao nga nagtinarong sa pag-agi sa TCH. Mga nagog kasaylo sir. Nabuhat na po. Kato nga og tagaagon lang nga chance nga mga dili na daw dili kay kiha sir. Mga ra ko pasaylo sir nga tagaagon chance nga dili na to nako usbon. Giangkon ni Iconas gayang gipalit sa fixer ang ihang lisensya gikan sa pagkuha sa student permit hangtod nga nakakuha siya ga non-professional nga lisensya gikan sa LTO7. Nigasto matod pa siya og kapin sa 12,000 pesos aron lang nga makakuha siya og lisensya ug wala usab siya mo paubos sa seminar og driving school. Wala na siya mosaysay pa kung kinsa ang nagproseso sa iyang lisensya. Andam hinuon kini nga modawat sa silot sa LTO kaniya tungod kay nasayod siya nga sayop ang iyang gihimo. Arnold Bustamante, CCT News.
Sa laing bahin, stress sa tao, mamahimong maminusan, pinaagi sa corrective chiropractic. Diin mo maayo ang function sa utok. Hinuon may pahimangno ang usa ka health expert nga muduo lang yun sa mga lehitimong chiropractic clinic alang sa maong serbisyo. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gipangkapoy na ba ang tanan gumikan sa grabing stress karon? Kung naaman, adunay usa sa mga solusyong mahimong mapahimuslan alang sa mas maayo nga panglawas. Kini mao ang corrective chiropractic diin tarungon ang mga misalignments sa spines o mga kaugatan kon joint sa likod alang sa mas maayo nga panglawas ilabi na sa nervous system. Gipasabot sa clinic director sa Form and Function Corrective Chiropractic Clinic nga si Dr. Scott Jan nga moresulta sa grabing pagpanakit sa lawas o kakuwang sa brain function ang sobra nga stress sa lawas. Kay kung tarungon man sa pag-adjust, ilabi na ang iyang spinal column nga may nagsumpay gikan sa utok. Mas mumaayo ang dagan sa panglawas gikan sa panghuna-huna pagginhawa hangtod na sa kinatibuk ang nervous system. Usually PTAC will require that a chiropractor be licensed in their home country. Like me, I'm licensed in New York State. And so you can go online and look in New York State and see that my license is active and I'm doing all the education that needs to be done to keep an active license. Usa ang clinic ni Dr. Jan sa mga sagad bisitahon sa mga nagagikan sa working class. Apil na ang mga sports enthusiasts. Aron pay muslan ang corrective chiropractic isip usa sa mga kasulbaran sa nasinating mga pagpanakita sa kalawasan. Apan, kinahanglan kining sagulan og saktong ehersisyo og saktong pagkaon aron dili pa mo grabe ang nasinating stress. Paimang nuusab ni Dr. Jan nga duol lang gyud sa mga lehitimong chiropractic practitioner nga rehistrado sa gobyerno ug adunay saktong credentials dinhi ug gawas sa nasod. Just take a slow breath in and your exhale should be longer than your inhale. So if you inhale for 4 seconds, exhale for 6 seconds. That'll stimulate, again, the rest and digest part of the nervous system and get you out of that fight or flight, which fight or flight turns off the thinking part of the brain. So, right, we can't do anything that we have to do at work if we're stuck in that state. Mahimo siyang bisitahon sulod sa Form and Function Corrective Chiropractic Clinic nga nimutang sa 9th floor, Apple One Equicom Tower sulod sa Cebu Business Park, siyudad sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Vice Presidente Sara Duterte may pahibaw nga mudagan sa pagka-presidente karong eleksyon sa 2028. Ang reaksyon sa ubang kampo human makadungog sa maong anunsyo. Atong sayran sa report ni Mary Rose Sagarino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kini ang nahimong anunsyo ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw bahin sa dagan sa iyang political career karong eleksyon tuig 2028. Suma pa ni Duterte nga iyang giangkon ang mga nanglabay niyang political decisions o kapakyasan sa publiko bahin sa mga nahitabo karon. Nangayo siya og pasaylo sa nahimong alyansa niya ka Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong 2022 elections. Gihimugatan niyang napakyas ang kasamtangang administrasyon sa pagsulbad sa daghang problema gikan sa nagkamahal nga presyo sa panaliton hangtod na sa pagsulbad sa krimen. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Gihimo ang maong anunsyo karong nakaungong ang impeachment complaints batok niya sa Kongreso. Subli niyang gihimugatan nga pinasikad lang kini sa politika. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Sa kampo sa kasamtangang administrasyon, gibutyag ni Palace Press Officer Claire Castro nga magdepende lang sa reaksyon sa publiko ang mamahimong pambato karong eleksyon. Apan kini na lang ang reaksyon ni Presidente Marcos Jr. sa maong anunsyo. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa
Vice Presidente. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yun. Sa habig usab sa oposisyon, gihulagway ni Senador Risa Hontiveros nga ang presidential bid ni Duterte nga nagsunod ra sa kaugalingong timeline. Padayon ang ilang pagtimbang-timbang alang sa ligo nilang alyansa ug ipahibaw kini sa dili pa mahumaning tuiga. Well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will. So, gamitin po natin. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So, yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, Cebu Governor Pamela Baricuatro may pasalig nga dili mabalda ang maserbisyo sa Kapitolyo bisan pa man sa hulga nga iyang nadawat. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Wala makatandog sa serbisyo publiko ang nadawat nga hulga ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kini mo'y gipasalig sa opisyal, pipila ka semana na milabay, sukad bipaybaw nga siya adunay nadawat nga mga hulga sa kinabuhi gikan sa wala mailhing tao. Iyang giangkon nga daan na siyang naglaom sa mga hulga tud siyang tinguha sa pagpabungkag sa mga ilegal nga kalihukan sa lalawigan. Wala direktang mo kumpirmar ang gobernadora kung mao ba kini ang hinungdan siyang hulga. Nagpapasalamato ni noon siya sa kapulisan sa paghatag og dugampang security detail aron magpadayon ang iyang mga inadlawng adlang buhaton sa sulod og gawas sa Kapitolyo. Very thorough about regarding this threat, death threat na ko. So pasalamat na sad ko kay they tighten up my security. So, of course, they're napagyapon, ongoing pagyapon ng investigation, but I cannot divulge for security reasons. Sa kasamtangan, nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad kalabot sa nadawat nga hulga sa kinabuhi sa gobernadora. Nalakip sa gimong lakang sa kapulisan ang pagbutang og dugang pang police personnel sa Kapitolyo aron masiguro ang kaluwasan niini. Gipasalig sa gobernadora nga wala kini matandog kaniya sa pagunahuna o sa emosyon. Padayon lang yapon ko sa akong trabaho. Well, kasi sira-sira, if it's time to go, it's time to go. But then, padayon lang yapon ko because that's my mandate. You know, I have to serve the people and I have to go on serving the people regardless of how many death threats. Ian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 8 focus crimes sa Central Visayas mikunhod og dulan sa 30% kung itandi sa 2024 ngadto sa 2025 nga mga kaso. Usa sa labing dako nga pagkunhod mao ang mga kaso sa pagpanglugos, lakip na ang robbery ug murder. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mikunhod ngadto sa 29.96% ang tanang focus crime sa Central Visayas gikan sa 1,472 ka mga kaso ngadto sa 1,031 ka mga kaso kini base sa comparative analysis gikan sa Agosto 26, 2024 ngadto sa Pebrero 15, 2025 gikan sa Agosto 26, 2025 ngadto na sa Pebrero 15, 2026. Ang labing mahinungdanon nga pag-ubos natala sa kapulisan mao ang motor napping din mikunhod kini ngadto sa 60% nga nagmarka dako nga pag-ubos sa tanang focus crimes nga gisundan sa rape nga nitibugsog ngadto sa 46.12% samtang 42.11% usab ang pag-ubos sa robbery incident o 41.88% sa murder. Ang pagpangawat sa motorsiklo makita usab ang talagsaon nga pagkunhod ngadto sa 34.88% samtang ang kaso sa kawat miubos usab ngadto sa 25% ug ang physical injuries mikibra ngadto sa 17.39%. Samtang halos tanang focus crimes nakarehistro og dako nga paglambo din ang kaso sa homicide misaka ngadto sa 10%. Katungod ani, ang Police Regional Office 7 mipanambo pa sa ilang nga pagtutok sa law enforcement o preventive interventions sa mga apektadong dapita ning mahinungdanon nga pag-ubos sa krimen sa Central Visayas subay sa hingpit nga paglingkod ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. isip hepe sa Philippine National Police tungod sa pagpatuman ini sa 5 focus agenda sama sa enhanced managing police operations
pag-reinforce pinagi sa intelligence-led policing, pagpalambo sa operational supervision ug aktibong suporta gikan sa komunidad. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7 midayeg sa mga sakop sa pag-ubos sa krimen sa Central Visayas. Para ng pagmando ni Maranan sa mga personnel, lakip na sa mga ground commanders nga mopalambo pa sa ng police visibility ug police operations aron nga moubos pa ang tanang krimen sa tibok rehiyon. Arnold Bustamante, CCT News. Mao katong mga balita nga nahipos no kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Ug sa itong pagbalik partner, magisgot-isgot na kita sa mga dagko nga mga balita kagahapon. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu may buntag Pinoy. Nya partner, duna na sadtay, duna na pud tay. Bag-ong presidente ig 2028 nga kaliwat sa mga nangagi na nga presidente, murag ikatulo na ni siya no. Kung wala mo lansar. Kung wala mo lansar ug kung makadaog. Kay kagahapon partner, ambot so surprising ba para sa imuha, pero kagahapon gi-anunsyo na gyud formally ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyang tinguha nga magpapili pagka-presidente in 2028. Well, to answer your question, it is not a surprise. Kaya niing murag naiskutan naman niya before, di ba? What was surprising was the reaction of the governor. Ngano de, unsa day giingon sa governor sa Sugbo? Colorless siya for today's video. So ato nang ko ano, ato nang Colorless? wala siya color sa magserbisyo lang sa kuno siya sa mga Sugboanon. But wasad ko na buong rapod, but kabaw ko nga lahi ang reaction sa ato sa ning kuan. Let's start from the very beginning. A very good place to start. Kanta man na So kagahapon ideklara na formal gyud nga deklarasyon with matching kanang direction sa kanang asamutan-aw, kanang naay script si Vice Presidente Sara Duterte. So ato tong paminawon Rodel ang kanang iyahang tibuok gyud nga speech no kagahapon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states,
Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok
sa kahirapan. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Okay. So mauto ang unod no sa 5 ka pahina nga pamahayag sa Vice Presidente na amtay kopya sa iyang script. Naiuban mga gamay lang nga parts murag nalatangan siguro to kay nagbasa man siya no. Kanang dili kay ko mas ganahan gyud ko magtan-aw og mag-speech na di magbasa, attorney. Nindot ko di magbasa. Kay kanang for me mas sincere ba. Mas sincere siya. Unya kanang may buong kung ano mo sige mo siya pangaypasaylo aning mga nagkalain-lain nga Basig nakasaha siya. But ang akong point is kung mga kagpasaylo kay hangtod karon daghan pang mga tao nalunod sa baha. Okay, sige, flood control. Mga kagpasaylo kay lantaran ang pag-abuso sa mga institusyon para sa pansariling interest. Unsay pasabot niya ani? Kanang sa panahon sa iyang papa katong nangamatay or kanang karon na ay mga ingon ana pud nga insidente? Di man to for selfish reasons ang para kang former President Rodrigo Duterte. Mga isa pasaylo kay sige taas ang presyo. Kung ako na'y tunay na seguridad sa pagkain, nagkasakit ko noon, nga nangamatay ang mga tao sa kakulangan sa maayo ug epektibong nga healthcare system. Mahal man ang palaliton. Lagi pero wa man sad tan. Nag-expect ko ba nga puslan man ang inandang pasaylo, iapilan sa natong pangaypasaylo ang Mary Grace Piatos confidential funds ug katong nangamatay dili tungod sa epektibong healthcare system kundi tungod kay natimingan gyud sa tukhang. Ako ay sulti dire, makasabaan ko sa ako kung ako speechwriter, makasabaan ko sa akong amo. Ako nang i-appeal ang Mary Grace Piatos, pero wala man na i-appeal diri patawad. Taas na ba untang linya sa iyang patawad? Taas bitaw daghan kaayon ang mga natatakot ako. Ano ba? So sige, mao na iyang desisyon no. But a lot of people reacted to it. Ang niingon sad sa uban sa I think ang akbayan naman to of course no. Nag-expect gyud ka nga mutingog gyud ang Makabayan Block kay mo sad ni iyang kontraryo kaayo nga nangandam ra ka para impeachment kay murag sending a message ba nga oy mo lansar ko ha magpapili ko pagka presidente hunahunaan ninyo tarong inyong mga desisyon. And in the end sila may mo decision. So why should that bother them in the first place? Pero kung maybe hoping an mahadlok ang mga sakop sa Kongreso ug sa Senado kay mapapili ko. But then kanang chicken and egg siya kay kung moingon sa tong mga nas Kongreso nga hadlok-hadlokon manon mi tinud-on bi nana ba? Pwede ra pud, di ba? Pwede, you can take it the other way. Depende gud kung asa jud gaani nakapusta kay karon bitaw daghan mag nagmaya sa social media na sad. I can feel murag na-feel ako ang aura sa mga Duterte supporters nga murag na-embolden na sa mga lipay sa social media. In fact, nay uban nga moingon gani nga sa naman kanang bantay mo ha. And let's give it to them, partner. Kay that's part of their rights. And then kuan pa man sad na magyutay tagsa-tagsa nga gisuportaan ay uban apathetic. That is actually what John Vic Remulla said when he was interviewed yesterday by Corina Sanchez. Ingnan siya na kanang unsay masutin siya. Ato lang ihatag niya rong adlaw iya man sa drone kay iya man rong gi-choose nga mo kuan siya mo declare siya karon gipangutana sa siyang Corina ikaw mo lansa ka pagka presidente ingon siya nga
ingon gani ang uban nga sayo ra kaayo. Oh, Dili lang sa ako, exactly. ihatag lang sa tanan niya. O kana ang timing partner maunay I don't know if there's a perfect so-called perfect timing to announce a candidacy. Kay wa magyud ta kahibaw. Depende ra man na sa imong strategy kung naa kay strategy pero kini murag sayo siya partner no kay what 2026 February 2026 and then the elections are still what more a little over 2 years from Actually, karon gyud ang panahon nga magsugod na og groundwork positioning for Oo. for the coming pero elections. kining ang uban man gud pa cute di ba katong si Presidente Okay, Gloria Macapagal Arroyo sa una. Ay cute man sa gyud siya. Okay. Announce siya dito sa Baguio nga di ko muran and then daghan sa kaayo na kana nga style nga dili lagi ko mo dagan kay murag pangitaon pa ang pulso but this one murag going against pulso the ba grain. na man na diring pulso. Ang survey ba? Pero mo na kanang traditional politician nga script attorney daga na kay dahilan na uban na parinti pa nako kanang moingon gani nga kanang di nako kay kuana nya kahuman Nag-una. wa gyud kay ang mga tao Nasiusig. gyud ang mga tao gyud mamugos gyud ang mga tao inaana gyud ba So karon ang mga DDS supporters, ang mga diehard sa mga Duterte, makita gyud nato sa social media no nga nagmaya sa social media ang mga supporters daghan kay kung nakit-an unya muna let's give it to them, that's their right unya dahil kung panahon na sad nga inyong kaugalingon nga manok inyong gisuportaran mao na say mo deklarar o di kamo na say it's your turn nga magmaya but for now I think I will have to agree with Secretary John Vic Remulla nga okay it's their day actually it's their day. yeah yung adlaw for whatever reason and many will say this is because of the impeachment, this is to kanang lay the groundwork to give the Congress men and senators the heads up to decide accordingly and decide based on the future that they want to see. But on the local level, lay ang pamahayag ni Governor Pamela Baricuatro. Ningon si Governor Pamela Baricuatro nga kuan ko no kanang niingon siya nga my priority now people not politics period. Ngano man, di ba? Ipang Sa ka akong naman nadumduman, supporter man ni si GovPam sa amahan. Sa amahan. Sa amahan. Oh. So, Pero kung ako sad makaingon sa ko na mo na giingon nga baus-baus dolor. Kay remember pagpapili ni Governor Pamela Baricuatro pagka-gobernador, sige sila kasugat-sugat pero di gyud Wa siya siya ang gi-endorse. kunon. Oh, wa siya tinuod. gi-endorse. So, wa siya Sugat ra gi-endorse. siya nagkaabot ra mi sa simbahan, nagkakita ra mi sa Kaita. Pero wala gyud nga. Gigukod-gukod. Wow, ang butang og gisugat ba to og gigukod. Wala gyud giisa iyang kamot. Nya wala gyud ana ba? So karon ang Kasi wa pangutana, kaila sad kay nga smile man sad sila. Pasalamat pat Ang tuto sa Danau. Oh. yan, Pero wag gyud kakakita nga giisa iyang kamot, wag gyud kakita nga gibigkas wala nga bitaw. ang akong gobernador sa Sugbo si Kuan. Wala ingon na. O so karon, So karon, mo na giingon nga lingin lagi ang bula, usahay nigligid ba ikaw nas ilawom, ikaw mo'y dihado, mabut sa dang panahon ikaw na siya nakapabor. So karon, I don't know ug unsa na po'y mahitabo no, but isa na nako siya 2028. Kung ako. dugay pa. But then karon makaingon sad ka nga maybe no kana mo'y rason sa gobernador but also maybe tinuod pod. Let's give her the benefit of the doubt nga basig tinuod sa gyud nga kung priority karon mga tao dili politika period nga naman kay Sayo ra sa bag-o ra kaayo. ba to nang hatag pud og funding ang Malacanang para sa mga gobernador para Uy, sa mga gusto na proyekto. Funding na di eh. Oo. So mao di ang people and not politics. Pero that's I think sad from kuan partner no nindot na nga kuan dili lang sa siya magpadaan ng mga bulog sa kuan diha mga kay of course kana si GovPam position sa iyang kaugalingon as governor kay especially first pa niya nga termino so murag iya gyud matik-matikon siguro with her advisors kung unsay maayo nga mga lakang ana but does this mean nga GovPam kay naara ba to yung mga nabasahan sad ko GovPam is now supporting the administration of PBBM. Walam sa tiyaningon. Wa sa Pero tingon. 2 days ago, kung imong makit-an sa Presidential Communications Office,
ang title sa article Best in is that research ug gada. is that governors thank PBBM for financial aid to people affected by tropical storm Oy, Basyang. para man to sa Basyang, di man to para kang GovPam. Oo niya, naman sila, daghan man sila. Oh. The joint statement was issued by Oh. Governors Pamela Baricuatro of Cebu, Oh. Arthur Defensor Jr. of Iloilo, Ralph Vincent Evardone of Eastern Samar, Na. Johnny Pimentel of Surigao del Sur, Erico Aristotol Omentado of Bohol, and Jose Enrique Miraflores of Aklan. So appeal siya. Joint Appeal siya. statement man. So kung dili pa ka o yun nga magpasalamat ka sa presidente, dili ka mo appeal sa joint statement. Or kung ako sa GovPam, of course, ay magpasalamat ko kay gihatagan man amo ang LGU ana nga pundo. So, but that doesn't mean anything. Salamat kay ngatagan mi nya dayon imo dayon nang i-link sa ako nga. Yeah, unsa pa man rong pizza ha. Pebrero 11 pa man sila nagmuwa signing. Bago pa kaayo. Bago pa kaayo eh. Oh, bago pa kaayo. Wa pa to na release. Oh. Signing pa. Sige. Mao di ay Signing pa. What kay bawsad base. People sa karon. Baka, maybe tomorrow baka naman. it may be politics Dako already. sagud kay na attorney 321 million to 34 provinces and 8 cities nga naapektuhan sa Basyang og sa share line. Oh, di lang Basyang Sana apil all. ang share line, di Yung ba? share line. But so, kana sad. I would understand, no? That's actually a smart move on the part of the governor, Governor Pam, kay with choosing in terms of choosing the people, o di gyud ka makuha na. Di ka You'll never get ma-fancy. through. Oh. Di ka masipyat kung ang tao ang imong piliun. Kung tininuod pod. Kung na tinuod kanang sad. mo'y imong gi-choose. But kani ko ani kulbahinam exciting nga 2028 tan-awon sa nato ganina niingon naman to si Senator Risa Ontiveros and Senator Risa Ontiveros lang for now because siya raman ang open silang duha ni Senator Bam Aquino ang so far open in public interviews in media interviews nga willing sila to run for president come 2028 but tan-awon sa nato kung naapabay mo apas nga mga lain nga kandidato nga kuan mo banggaan ni Vice Presidente Sara Duterte. But ni angko na ha, si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, kongresista ni sa Iloilo man ni siya. Niingon siya kagahapon nga, di ni makaapekto sa pagdagan sa proseso in terms of hearings, in terms of deliberations in the Committee of Justice. But I can tell you that it may affect how the voting will come out. I hope that we will be as independent as possible. I know, kay nakaibaw ba ko in Cebu alone na atay mga kongresista nga support jud kang VP Sara unya based sa mga post ba based sa ako makita nga mga pictures unya karon na ba unsaon ka na nila pag-vote nga karon mo tagsaon na ba gyud ang pangutana during the plenary kung they find the impeachment complaint sufficient in form and substance nya sahay pa gani pa explain nun ka. So that's a good thing. Yes. Mao gani this impeachment is a political process. Actually, kung buto na naon, ang impeachment is not an alliances thing. It's supposedly kanang in a perfect world, ang pag-imong desisyon ug ang imong pagtubag kabahin aning impeachment base gid unta sa balaod kung unsay insakto kay na may balaod mo manay basihan, di ba? Dili nga imong tubag base sa akong aliado kinsay kanang makahatag na kog mas maing kaugmaon, di ba? In an ideal world. In a perfect world, In the real world. In the Philippines. In the Philippines. Wa man. Kung Depende man. pabor Numbers. sa imong interest. It's a numbers game. No, it's a and numbers most of the time, numbers would also convert into funding for elections and aid in projects and all that. So kana ato rin tan-awon unya kung unsa unyay how the kining highly kanang House of Representatives nga highly dominated by allies of President Bongbong Marcos would vote anang impeachment complaint. And I think hapit na gyud na siya because murag i-wrap up naman sa House Justice Committee ang ilahang report no kung doon na by sufficient by inform and substance and from there ipasa na ngadto sa plenary for the voting. Yeah, if ever man gani i-transmit na sad na didto sa Senado, another problem na pud nato nga mga mamutaray kay tan-aw na sa dato tagsa-tagsa unsaon pag-vote sa atong mga senador unya dito sa Senado na pod. Ang ilahang mga kuan ang kanang impeachment complaints. What will make this more interesting is if there will be someone, a strong contender, nga mudiga pod nga, o ako pod,
Nindot sa na nga naagi strong contender kay bati man na Para partner nga ato. kuan, Ang nindot. atong kapalit ang Uy, wala man gamoy ng tag-uros sa attorney, maghisgot pa betas papa. Okay na may papa. Mao gani nakaingon ko it's their day yesterday. It's the Duterte's day because dili lang ang anak but also ang amahan kagahapon miluwat sa niog pamahayag nga kining ato mang nahisgutan diri nga February 23, 2026 mao na ang schedule sa confirmation of charges nga hearing diin supposedly paatinon yun na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte during the confirmation of the charges against him dito sa International Criminal Court sa The Hague. Apan may pagawa siya partner og kining waiver kon iyang gisalikway iyang katungod sa man ipag kuha ng waiver. Murag Iyang gipadaplin, iyang gihikling, iyang gitugyan. Gihikling niya iyang katungod nga mo appear didto sa confirmation of charges not just face to face but also even bisan pa og by Zoom or by online So mode. in short, Sad ko. di gyud siya magpakita, iyang gitugyan ngadto sa korte ang iyahang katungod unta nga mo pakita. Straightforward kaayo ang iyang mga rason. Tulo ka rason iyang gi-mention partner. Una, wa niya gi-acknowledge nga dunay power, dunay jurisdiction ang ICC nga motaral kaniya. Ikaduha, kay ingon siya kaning mga pasangil nga I committed extrajudicial killings is an quote-unquote outrageous lie. Dakong bakak kuno ni nga duna siya gi-oversee nga policy kaniadto nga nagtugot sa pagpatay extrajudicially. Og ikatulo, ingon siya nga tiguang na in town ko. Oy, dili na ko mo-attend ang hearing nga after a while makalimtan na nako kung unsay gisulti sa mga nagsulti in front of me. I am old, tired and frail. So wala, dili na ko ana. I waive my right. Mana yang unod sa iyahang statement kagahapon partner. Last ning appearance sa Senate isug po mo kay to siya oy. O ta kay ba Pero old na ang siya. iyahang. Old siya. Old na siya. Di lang sad taka. Di ko ka-imagine og tired and frail kay sibe toy nang hagit nga sige asa man paspasi. And ang kining pinaka I think dramatic nga part sa iyahang statement kaning niingon siya nga I have accepted the fact that I could die in prison. Ingon siya nga okay nakadawat nako sa kamatuoran nga posible nga mamatay ko diri sa prisuhan. Pero katong mga nagtinguha nga kaning ako ang kapalaran diri katong mga nagtinguha niining akong kapalaran should know, dapat sila makahibaw nga ang akong kasing-kasing o ang ako ang kalag will always remain with the Philippines. Naa kanunay alang sa Pilipinas. Asam sa di ay. Pingap. O di ba nangutana ra ko attorney ka Pinoy man ta. Pinoy man ta. So naagi na pero sa Pilipinas. Wa ta kay ba kalag man so basic pwede siya moadto sa laing nason. Magkalag na. But yan siya. Proud ko no siya sa iyang legacy o iyang serbisyo sa iyahang mga kababayan, countrymen around the world. So lain-lain man sad tagkuan. Lain-lain man tag measure of success. So kana tan-aw sa dato unsaon na pag-defend sa ni Attorney Kaufman ug iya pang ubang lawyers diha kung Ano pa day sa Attorney Kaufman murag ang iyang gi-give up ang iyang mga Pilipino nga mga abogado no? Naa pa man wala pa man for sure makaibaw jud ta ana kung dili na siya. Pero naman to'y move, di ba, na iyang ikuan? Na-move, pero it didn't come from the mouth of immediate family sa former president. So, muna sa kagahapon, ang mga dagko nga balita nga kabahin sa paglansar unya ni VP Sara for president in 2028, unya iya sang amahan, ingon siya nga di na siya magpakita, bahala mo diha. And I think that's bahala mo diha. Bahala mo diha. Samtang sa ilang kaatbang si PBBM nga ilang kauban kaniadto, ora yang giingon, good luck. Bitaw, good According luck. Pagbasa bitaw nimo, PBBM says good luck. Depende sad man ka good luck or depende sa tono no. Depende. Basta si mo kang giingon, good luck. Si Auntie Claire ra ba? Good luck. Sige, awan naman tayo oras. Good luck sa nato ani ron. Arita sa ato ang pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Matag binuha,
bisan gani ang nagsunod kag Kristo, matubang gayon og mga unos sa kinabuhi. Kini mo ang mga storms of correction, storms of perfection, storms of direction, storms of reflection, and storms of affection. Sa makadaghan nga higayon, kita dili makasabot kung ngano miabot ka nato kining matangas sa kasakit o kalisdanan. Sa Ecclesiastes 8:17 nagingon, apan dili ka gayon makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili nimo masayran kini. Ang tao maglisod gayon pagtugkad sa mga pagi sa Ginoo. Kay ang una-una sa Ginoo mas labaw kaysa una-una sa tao. Gani, sa Ecclesiastes 3:17 nagingon sa hukman sa Dios sa walay pinalabi ang tanan nga matarong ug ang mga dautan. Kay bisan gani sa sunod nga kinabuhi ang tanan butang ug buhat mahitabo man sa takdo niyang panahon. Kini nagpasabot nga walay mahitabo sa tao nga dili itugot sa Ginoo. Apan iya kag itugot alang sa usa ka maayong katuyuan. May son mo kini ang pulong nga maghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Langito nga man, dili na mo matungkad kung ngano nga sa mong pagsunod kanimo magatubang kami mga kasakit. Apan tungod kay misalig kami kanimo, among gidawat kining tanan. Kay ikaw nasayod man kung unsay makayo alang kanamo. Amen. Salamat sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa atong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello,